Sa sandaling itigil mo ang pagbibigay sa kanya ng atensyon na nakasanayan niya, makikita mo ang isang panig niya na hindi mo kailanman dapat makita. At sasabihin nito sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kung sino talaga siya. Hindi ko tinutukoy ang maliliit na pagbabago. Ang tinutukoy ko ay ang biglaang pagbabago kung paano kaniya tratuhin, kung paano siya makipag-usap sa iyo, at kung paano siya kumikilos kapag nasa paligid ka. Isang araw, ikaw ang sentro ng kanyang mundo. Kinabukasan, sinusubok kaniya ng mas matindi kaysa dati, binabago ang nakaraan, naghahanap ng pagpapatunay mula sa kahit sino na handang magbigay nito at ginagampanan ang papel ng biktima para makakuha ng simpatiya. Hindi pag-ibig ang nakikita mo, ito ay ang pagkawala ng kanyang kontrol at kung hindi ka handa, mahihila ka pabalik sa laro niya. Pero ito ang katotohanan, ang sandaling ito na parang pagtanggi ay sa totoo lang ang pinakamakapangyarihang pagliko sa buhay na makukuha mo. Ito ang puntong kung saan ikaw ay maaaring gumuho tulad ng karamihan sa mga lalaki, hinahabol muli ang atensyong nawala o kaya'y manindigan, panatilihin ang iyong paninindigan at bawiin ang kontrol sa iyong buhay. Dito, nagiging higit pa sa filosofiya ang Stoicism. Ito ang nagiging iyong baluti, ang disiplina na manatiling hindi natitinag, ang lakas na huwag pasilo, at ang karunungan na makita na ang iyong halaga ay kailanman hindi nakabatay sa kanyang pag-apruba. Itinuro ng mga sinaunang Stoic na ang kalayaan ng isang lalaki ay nagmumula sa kanyang paghawak sa sarili, hindi sa pagkontrol sa iba. Kapag naunawaan mo iyon, titigil ka sa pagtugon sa kanyang ugali at sisimulan mong buuin ang isang buhay na ginagawang walang halaga ang kanyang asal. Ngayon, igagabay kita ng eksakto kung paano talaga tumutugon ang isang babae kapag napagtanto niyang hindi ka na interesado, hindi ang kwento pantasya, hindi ang script ng Hollywood, kundi ang hilaw at hindi pinong katotohanan. At mas mahalaga pa kung paano mo ito magagamit upang baguhin hindi lang ang iyong mga relasyon kundi ang buong buhay mo. Dahil ang lalaking kayang panoorin ang reaksyon niya nang hindi nawawala ang sarili ay siyang lalaking laging panalo. Numero 1, sinusubok ka niyang mas matindi kaysa dati. Kapag naramdaman niyang hindi ka nakapit sa bawat salita niya, kapag ang enerhiya mo ay mula sa palagiang pakikisali ay naging payapang paglayo, nararamdaman niya ito sa paraang hindi niya laging maipaliwanag. Pero alam niyang may nagbago, at ang pagbabagong iyon ang yumanig sa pundasyon ng kanyang kontrol. Kaya likas sa kanya na subukin ka ng mas matindi kaysa dati, hindi dahil gusto niyang ayusin ang relasyon o muling makipag-ugnayan ng totoo, kundi dahil hindi matanggap ng kanyang ego ang ideya na hindi na siya ang nagtatakda ng tono. Hindi na siya ang nagdidikta ng bilis. Hindi na siya ang di matatawarang prioridad sa iyong araw-araw na buhay. Kaya inilalabas niya ang lahat ng taktika na ginamit niya noon, dagdag pa ang mga hindi mo pa nakita. Maaari niyang bawiin ang lambing para makita kung hahabol ka. Maaari siyang biglang magpakitang sobrang interesado sa ibang lalaki at bantayan ang reaksyon mo ng parang agila. Maaari siyang magsimula ng argumento tungkol sa mga walang kabuluhang bagay para lang mapukaw ang emosyon mo bilang patunay na invested ka pa rin. Maaari pa nga niyang subukan ang iyong katapatan sa pamamagitan ng mga banayad na sitwasyong nagtutulak sa iyong ipagtanggol ang sarili. Lahat ng ito'y dinisenyo para mahila kang muli sa papel ng naghahabol. Dito karamihan ng mga lalaki bumibigay dahil napagkakamalan nilang pagkakataon ang mga pagsubok na ito para patunayan ang sarili. Pero kapag naiintindihan mo ang totoong nangyayari, makikita mong habang mas lalo mong sinisikap tuparin ang kanyang mga hinihingi, mas lalo mo lang kinukumpirma ang kanyang dominasyon sa inyong dinamika. Kaya ang solusyon ay hindi labanan siya, hindi makipaglaro sa kanya at lalong hindi magmakaawa ng kanyang pag-apruba. Ang solusyon ay pumasa sa pagsubok sa pamamagitan ng hindi pagkuha nito, sa pamamagitan ng pananatiling matatag sa sarili mong paninindigan na kahit anong subok ay hindi kayang yumanig. Ibig sabihin, nananatili kang kalmado kapag inaakusahan kanyang nagbago. Nanatili kang buo kapag siya'y lumalayo. At hindi mo ginagantimpalaan ang kanyang mga pang-uuyam ng atensyong sadyang hinahangad nito.
Dahil sa bawat pagkakataon na pinipili mong manatiling tahimik kaysa tumugon, pinapalakas mo ang katotohanang ang halaga mo ay hindi kailanman mapapahintulutan para tawaran. At kapag tumigil ka sa pagiging mahulaan sa mga tugon mo, titigil ka ring maging kontrolado na magpupuwersa sa kanya na umangkop sa bagong dinamika o maglalantad na ang interes niya ay hindi talaga tungkol sa kung sino ka, kundi kung gaano karaming pagpapatunay ang maibibigay mo sa kanya. At sa sandaling maunawaan mo ito, titigil ka na sa pag-personalize ng kanyang mga pagsubok at sisimulang tingnan ang mga ito bilang mga senyales. Mga senyales na sa wakas ay ikaw na ang nagbabalik ng kapangyarihan sa iyong mga kamay. Mga senyales na ang emosyonal mong enerhiya ay hindi na basta-basta mapagsasamantalahan. Mga senyales na pumasok ka na sa posisyon ng lalaking pinipili, hindi ng lalaking laging naghahabol. At dito mo kailangang dobling ituon ang atensyon sa sarili mo dahil sa mga ganitong sandali, malakas ang tukso na bumalik sa mga lumang gawi. Kaya araw-araw mong sinasanay ang sarili na mas kaunting tumugon at mas maraming kumilos para sa sarili mong mga layunin. Ginagamit mo ang kanyang mga pagsubok bilang paalala na maglaan ng mas maraming oras sa iyong katawan, iyong negosyo, iyong misyon, iyong mga kaibigan at iyong kapayapaan. Dahil ang lalaking puno ang buhay ay walang pangangailangan na pumasa sa sinumang pagsubok. At ang kabalintunaan, kapag namuhay ka ng ganoon, napapasa mo silang lahat nang hindi mo man lang sinasadya. Numero 2, ang una niyang tinamaan ay ang kanyang ego. Kapag nagsimulang kumupas ang atensyon mo, kapag hindi na ganoon kadalas ang tawag mo, kapag ang usapan niyo ay mula sa pagiging tungkol sa kanya ay naging tungkol na sa sarili mong mga layunin, ang unang bagay na nararamdaman niya ay hindi pagkadurog ng puso. Ito ay isang malalim, matalim na dagok sa kanyang ego. Dahil para sa maraming babae, ang tuloy-tuloy mong atensyon ay hindi lang dagdag bonus. Ito ang gasolina na nagpapatibay sa kanyang imahen bilang kanais-nais, mahalaga at may kontrol. At kapag bigla itong nawala, napipilitan siyang harapin ang tanong na matagal na niyang hindi kinakaharap. Ano ang ibig sabihin kung hindi na ako ang sentro ng kanyang mundo? At hindi ito isang komportabling tanong para sa kanya. Kaya't natural lang ang kanyang reaksyon. Gumagawa siya ng paraan nang higit pa sa dati para maibalik ang pakiramdam na siya'y ninanais. Maaaring magsimula siyang mag-post ng mas planadong mga larawan sa social media. Maaaring magdamit siya ng mas mapang-akit lalo na kung alam niyang makikita mo siya. Maaari rin niyang banggitin ng kaswal ang atensyong nakukuha niya mula sa ibang lalaki. Lahat ito'y may layuning pukawin ang instinct mo makipagkompetensya upang bumalik ka sa pagbibigay ng atensyong kanyang kinahuhumalingan. At sa sandaling ito, kailangan mong maintindihan ang isang napakahalagang bagay. Ang biglang pagtaas ng kanyang pagsisikap ay hindi palatandaan na mas pinahahalagahan ka na niya. Palatandaan ito na mas pinahahalagahan niya ang pakiramdam na ibinibigay mo sa kanya tungkol sa sarili niya. At kung agad kang bumigay at nagmamadaling patunayan ang halaga niya, pinapalakas mo lang ang ideya na ang kanyang halaga ang nagdidikta ng iyong kilos. Pero kung mananatili kang matatag, nakatuon sa iyong sariling misyon at hindi pinapakain ang kanyang ego sa kapinsalaan ng sarili mong kapayapaan, nagpapadala ka ng mas makapangyarihang mensahe kaysa salita. Ipinapakita mo na kaya mong tumindig mag-isa, na ang iyong kumpirmasyon ay nagmumula sa loob at ang iyong pagkakakilanlan ay hindi nakatali sa kung gaano mo siya napapasaya. Dito higit na mahalaga ang mga prinsipyong Stoic. Dahil ang isang Stoic na lalaki ay hindi hinahayaan na ang pananaw ng iba ang magtakda ng kanyang paggalang sa sarili. Sinusukat niya ang sarili batay sa kanyang mga gawa, disiplina at mga pagpapahalaga, hindi batay sa pag-apruba ng isang taong maaaring bawiin ito bukas. Kaya't kapag tinamaan ang kanyang ego, hinahayaan mo ito dahil hindi mo trabaho na protektahan siya mula sa hindi komportabling pakiramdam ng pagkawala ng prioridad sa iyong buhay. At kung pipiliin niyang humingi ng pagpapatunay mula sa iba, hindi mo siya pinipigilan. Ipagpapatuloy mo lang ang pamumuhay sa paraang nakakapagpagmalaki ka. Dahil sa huli, ang isang babae ay alinman ay tataas upang abutin ang pamantayang itinakda mo o lalayo upang maghanap ng mas madaling pagpapatunay.
at pareho pabor sa iyo. Dahil alinman, malaya ka na mula sa bitag ng pagtatali ng iyong halaga sa atensyong maibibigay mo sa isang taong mas pinapahalagahan ang pakiramdam ng pagiging ninanais kaysa sa taong nagbibigay nito. Numero 3, humahanap siya ng pagpapatunay sa ibang lugar kapag ang iyong atensyon na nakasanayan na niyang palaging presensya sa kanyang buhay ay nagsimulang kumupas, kapag ang mga tawag na dati ay dumarating nang hindi niya hinihingi ay hindi na dumarating, kapag ang mga matang dati nakatutok sa bawat kilos niya ay bigla nang lumilingon ng walang pagmamadali, agad niyang nararamdaman ang puwang. Hindi dahil tunay na namimiss ka niya bilang isang tao sa sandaling iyon, kundi dahil namimiss niya ang tuloy-tuloy na agos ng pagpapatunay na dala ng iyong atensyon. At para sa maraming babae sa makabagong mundo ng pakikipag-date, ang pagpapatunay ay hindi lang dagdag bonus. Ito ang hangin. At kapag pinutol mo ang supply nito, sinasadya man o dahil nakatuon ka sa sarili mo, hahanapin niya ito sa ibang lugar. Minsan banayad, minsan lantaran. At maaaring maraming anyo ang paghahanap na ito mula sa pag-post ng mga larawang mapang-akit na may inosenteng caption, ngunit talagang dinisenyo para makaakit ng komento, hanggang sa pagtawa ng mas malakas sa paligid ng ibang lalaki para mapansin mo, hanggang sa biglaang pagiging abala para sa iyo habang tila walang katapusang oras para sa iba, hanggang sa muling pakikipag-usap sa mga kaibigang lalaki na dati tiniyak niyang parang kapatid lang. At kung hindi ka handa rito, iisipin mong siya'y tuluyan ng lumalayo o pinapalitan ka na, at matutokso kang bawiin ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng pakikipagkumpetensya sa mga bago niyang pinagmumulan nito. Pero ito ang masakit na katotohanan. Sa oras na makipagkumpetensya ka para sa kanyang atensyon, hindi ka na ang gantimpala. Inilagay mo na ang sarili mo sa parehong kategorya ng lahat ng ibang lalaking naghahabol ng kanyang tingin. At sa paggawa nito, isinuko mo ang bentahe ng iyong paglayo. Kaya't sa halip na habulin siya, kailangan mong kilalanin ito bilang pinakamalinaw na senyales na ang dinamika ay pumapabor na sa iyo. Dahil ang katotohanang humahanap siya ng pagpapatunay sa ibang lugar ay nangangahulugang ramdam niya ang pagkawala mo. May bigat ang iyong atensyon, at kung kailangan pa niyang hanapin ito sa iba, hindi direkta niyang inaamin na mahalaga ang ibinibigay mo. At sa sandaling iyon, ang pinakamakapangyarihang bagay na magagawa mo ay ipagpatuloy ang hindi pagbibigay ng agarang kumpirmasyon, dahil ang lalaking sigurado sa kanyang halaga ay hindi natataranta kapag may iba pang hinahanap ng atensyon, na natili siyang tapat sa kanyang landas, kanyang mga layunin, kanyang disiplina at kanyang layunin. At sa paglipas ng panahon, dalawang bagay lamang ang maaaring mangyari. Babalik siya, nagtataka at hindi mapalagay dahil hindi ka tumugon tulad ng karamihan sa mga lalaki, o tuluyan siyang lalapit sa mga taong handang ibigay ang mababaw na pagpapatunay na kanyang hinahangad. At sa parehong kaso, panalo ka dahil kung bumalik siya, nasa iyong mga kondisyon. At kung hindi, naiwasan mong itali ang iyong halaga sa isang taong ang katapatan ay nakasalalay lamang sa tuloy-tuloy na pagpapakain ng kanyang ego. Tanungin mo ang sarili mo, bakit mo gugustuhing mapunta sa posisyong kailangan mong buhatin ang kanyang ego para lang manatili siya? Dahil ang katotohanan, ang isang relasyon na nakatali sa ganong uri ng pagdepende ay hindi pag-ibig, ito ay transaksyon. At sa oras na tumigil ka sa pagbabayad, guguho ang kasunduan. Kaya't ang solusyon ay tigilan ang pagbabayad mula pa lamang at ilaan ang enerhiyang iyon sa pagbuo ng isang buhay na ang iyong halaga ay hindi kailanman nakatali sa kung pipiliin ka man ng babae ngayon, bukas o kailanman. Dahil ang lalaking nakakaunawa nito ay hindi naghahabol ng pagpapatunay. Siya ang kumukuha ng respeto, at kapag namuhay ka ng ganito, titigil kang maging opsyon at magsisimula kang maging pamantayan. Numero 4, tumataas ang respeto niya sa iyo. Kapag tumigil ka sa pagbuhos ng lahat ng atensyon mo sa kanya, kapag hindi ka na umiikot sa kanyang mga mood at schedule, kapag bigla nang mas umiikot ang buhay mo sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang pag-aproba, maaari siyang mag-react ng may inis, maaari siyang magpakita ng lamig, maaari ka pa niyang akusahan na nagiging malayo.
Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, aminin man niya o hindi, tumataas ang respeto niya sa iyo. Dahil sa kaibuturan, alam niyang karamihan sa mga lalaki ay bumabagsak sa sandaling maramdaman nilang unti-unting lumalayo ang isang babae. Mas lalo silang naghahabol, gumagawa ng lahat ng paraan, nagpapaliwanag ng sobra, nagsisimulang isakripisyo ang kanilang mga pamantayan sa desperadong pagtatangkang kumapit. Pero ang ginagawa mo ay kabaligtaran, naninindigan ka, nanatili kang kalmado. Hindi mo hinahayaang diktahan ng kanyang emosyonal na pagbabago ang iyong isipan. At iyon ay pambihira sa isang mundong ang kumpiyansa ng karamihan sa mga lalaki ay inuupahan lang mula sa pag-apruba ng babae. Ito ang sandaling ang iyong lakas bilang lalaki ay nagiging hindi na matatawaran. Hindi dahil sinusubukan mong pagselusan siya, hindi dahil nakikipaglaro ka, kundi dahil ipinapakita mo sa totoong oras na ang buhay mo ay may sarili nitong sentro, na ang iyong halaga ay nagmumula sa sarili at na kaya mong lumayo sa isang sitwasyong hindi na naglilingkod sa iyo kaysa kumapit dito. At ang katotohanan, maaaring gustuhin ng mga babae ang tuloy-tuloy na atensyon pero hindi nila tunay na nirerespeto ang lalaking walang gulugod. Dahil ang respeto ay isinisilang mula sa mga hangganan, mula sa pagkaunawa na hindi ka umaasa sa kanya para maramdaman mong mahalaga ka. At kapag namuhay ka ng ganito, ang mismong presensya mo ay nagsasabi na ikaw ay isang lalaking may opsyon, may pamantayan at may sariling isip. Ito ang dalisay na stoicism na isinasabuhay, ang pilosopiya ng pananatiling hindi natitinag ng agos ng pag-apruba at pagtanggi ng pamumuhay ayon sa mga salita ni Epictetus na nagsabing walang taong tunay na malaya kung hindi niya napapamahalaan ang kanyang sarili. At ang pamumuno sa sarili ay nangangahulugang hindi ka naapektuhan ng kanyang mga pagtatangka na subukin, pukawin o akitin ka sa isang emosyonal na habulan. Sa halip, nananatili kang nakatuon sa iyong misyon, sa iyong kalusugan, sa iyong disiplina, sa iyong pag-unlad sa pinansyal at sa iyong mga malikhaing layunin. At sa paggawa nito, tinuturuan mo siya at lahat ng tao sa paligid mo na kung nais nilang makuha ang iyong oras, kailangan nilang magdala ng halaga, hindi basta-basta asahan ito bilang default. At dito nagaganap ang tunay na pagbabago. Habang mas isinasabuhay mo ito, mas hindi ka nagiging reaktibo, mas pinahahalagahan mo ang iyong oras, mas nakikita mo ang bawat pakikipag-ugnayan bilang isang pagpili, hindi pangangailangan. At ang kabalintunaan, dito siya kadalasang mas nagiging interesado, mas nagiging mausisa, mas naaakit, dahil ang lalaking hindi umaasa sa kanyang atensyon para mabuhay ay ang lalaking kusaniyang nirerespeto, at ang respeto na iyon, hindi tulad ng panandaliang atraksyon, ang pundasyon ng anumang relasyong may saysay. Kaya kung may isang bagay kang dapat tandaan, ito iyon. Tigilan mong sukatin ang iyong halaga batay sa kung gaano karami sa sarili mo ang maibubuhos mo sa iba. Simulan mong sukatin ito batay sa kung gaano karami sa sarili mo ang kaya mong panatilihin, protektahan at palaguin anuman kung sino ang nasa buhay mo o wala. Dahil sa araw na tunay mong maisapuso ang aral na iyon, iyon ang araw na hindi ka na kailanman magiging mapapalitan sa anumang makahulugang paraan. Numero 5, binabago niyang muli ang nakaraan. Kapag nagsimulang tumimo sa kanya ang katotohanang hindi ka na kasing invested tulad ng dati, kapag ang atensyong dati ay parang ilog na walang tigil ay hindi na dumadaloy papunta sa kanya, kapag tumigil ka sa palagiang pagbibigay focus sa kanya at sa halip ay itinutuon mo ito sa pagbuo ng sarili mong buhay, napipilitan siyang harapin ang isang katotohanang ayaw niyang tanggapin. Hindi na siya ang di matatawarang prioridad sa isip mo. At para sa maraming babae, kaysa upuan ang hindi komportabling damdaming iyon at tapat na magnilay sa kanilang naging papel sa pagbabagong naganap, mas madali para sa kanila na baguhin ang nakaraan at gawin itong isang kwento na pumapabor sa kanilang ego at ibinabalik sila sa posisyon ng pagkontrol. Kaya't maaari mong marinig mula sa mga kaibigan na sinasabi niya ngayon na hindi naman siya ganoon talaga kainteresado sa iyo o na nakita na niya ang mga palatandaan noon pa o na matagal nang may mali. Hindi dahil totoo ang mga pahayag na iyon, kundi dahil pinapayagan siya nitong ilarawan ng sitwasyon sa paraang hindi siya ang nawalan ng mahalagang bagay.
At kung hindi ka matatag, ang makarinig nito ay maaaring magtukso sa iyo na ipagtanggol ang sarili, ituwid ang kwento, at patunayan ang totoong bersyon ng mga pangyayari. Pero iyon mismo ang patibong na dapat mong iwasan. Dahil sa sandaling magsimula kang itama ang kanyang naratibo, pumapasok ka sa kanyang balangkas. Binibigyan mo siya ng importansya sa pamamagitan ng pagpapakita na malalim ang iyong pakialam sa kung paano kanya inilalarawan. At sa paggawa nito, ibinubunyag mong invested ka pa rin sa kanyang pananaw. Pero ang katotohanan, ang bersyon niya ng nakaraan ay hindi nagbabago sa realidad na iyong naranasan. Hindi nito binabago ang mga aral na natutunan mo at tiyak na hindi nito dinidiktahan ang kinabukasang iyong binubuo. Kaya't sa halip na sayangin ang iyong enerhiya sa pakikipaglaban sa kanyang binagong kasaysayan, inilalaan mo ito sa mas makapangyarihang bagay. Ang mamuhay sa paraang ang bagong buhay na binubuo mo ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang kwento niya. Dahil gaano man karaming salita ang gamitin niya, napapansin ng mga tao ang mga pattern. At kapag nakita nilang ikaw ay umaangat, umuunlad at umaakyat, nagiging malinaw ang agwat sa pagitan ng kanyang naratibo at ng iyong realidad. At sa paglipas ng panahon, ang tahimik na pagbubunyag na iyon ay mas masakit para sa kanyang ego kaysa anumang direktang pagtutuwid. Sa kaisipang Stoic, ito ang sining ng hindi pagpahila sa entablado ng drama ng iba, ng pagkaunawa na ang iyong halaga ay hindi tinutukoy sa korte ng opinyon ng publiko, ng pagtanggap na babaluktutin ng mga tao ang realidad para magkasya sa kanilang pangangailangan, at ng pagkilala na hindi mo responsibilidad na itama ang bawat baluktot. Responsibilidad mo ang mamuhay ng may integridad upang ang mismong buhay mo ang maging hindi matatawarang patunay kung sino ka. At kapag namuhay ka mula sa posisyong yon, hindi lang napoprotektahan mo ang iyong enerhiya, ginagawa mo ring imposible para kaninuman, nakaraan, kasalukuyan o hinaharap na magkaroon ng kapangyarihan laban sa iyo sa pamamagitan ng mga maling naratibo. Dahil ang katotohanan, ang lalaking hindi nagtatanggol sa sarili laban sa kasinungalingan ay madalas siyang lalaking pinakamatatag sa harap ng katotohanan. Numero 6, ginagamit niya ang papel ng biktima. Kapag napansin niyang hindi ka na tumutugon sa kanya gaya ng dati, kapag naramdaman niya ang emosyonal na layo na nilikha mo dahil hindi mo na siya inuuna kaysa sa sarili mong kapayapaan, kapag ramdam niyang lumilipat na ang balanse ng kapangyarihan palayo sa kanyang kontrol, isa sa pinakakaraniwang taktika na gagamitin niya ay ang ipakita ang sarili bilang biktima sa kwento. Hindi dahil tunay siyang sugatan gaya ng kanyang ipapakita, kundi dahil ang pagiging biktima ay nagbibigay sa kanya ng dalawang bagay na desperado niyang makuha muli: simpatiya mula sa iba at moral na kalamangan laban sa iyo. Kaya maaari siyang magsimulang maghulog ng mga banayad na komento sa mga magkakaibigan na nagbago ka o hindi ka na yung dati. O maaari pa niyang diretsahang sabihin sa mga tao na sinaktan mo siya, pinapakita ang sitwasyon na para bang siya ang inosente at ikaw ang may kagagawa ng sakit. Dahil sa kanyang isip, kung makukumbinsi niya ang iba na ikaw ang kontrabida, mababawi niya ang upper hand nang hindi kailangang harapin ang sarili niyang mga pagkilos. At kung hindi ka handa rito, mararamdaman mo ang tukso na lumaban, ipagtanggol ang sarili, at itama ang kwento para malaman ng lahat ang totoo. Pero sa paggawa nito, diretso kang pumapasok sa kanyang bitag dahil ang pagtatanggol sa sarili sa korte ng opinyon ng publiko ay hindi lang nagsasayang ng enerhiya. Pinapatunayan pa nito na sapat na kahalaga sa iyo ang kanyang bersyon ng kwento para tugunan, na lalo lamang nagpapalakas sa naratibong ginagawa niya. Ang mahirap pero malayang katotohanan ay ito: hindi mo kailangang dumalo sa bawat laban na inimbitahan ka. At sa kasong ito, ang pinakamakapangyarihang bagay na magagawa mo ay tumangging gampanan ang papel na isinulat niya para sa iyo. Dahil kapag tumigil kang tumugon sa mga maling akusasyon at nagsimulang mamuhay sa paraang malinaw ang iyong integridad, ang pagkakaiba ng kanyang mga salita at ng nakikita ng mga tao mismo ay masisira ang kanyang naratibo ng mas mabisa kaysa anumang depensang maaari mong ilatag. At dito dapat mag-shift ang iyong pag-iisip mula emosyonal patungo sa estratehiko.
Hindi mo mapipigilan ang mga tao na magsalita. Hindi mo makokontrol ang bawat kwento tungkol sa iyo. Pero makokontrol mo kung gaano katatag ang iyong realidad. At kapag ang iyong mga aksyon, disiplina at resulta ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa ingay, nagiging untouchable ka. Dahil ang totoo, ang mga nakakakilala sa iyo ay hindi basta-basta madadala ng kanyang kwento. At ang mga maniniwala agad sa kanya ng walang tanong ay hindi mga taong dapat may bigat ang opinyon sa iyong buhay. Sa pilosopiyang Stoic, ito ang mismong esensya ng self-governance, ang magtuon lamang sa kung ano ang nasa iyong kontrol at bitawan ang mga hindi. At sa practice, ibig sabihin nito ay 0 oras ang ginugugol mo sa pagtatangkang kumbinsihin ang maling tao ng tamang bagay at lahat ng oras ay inilalagay mo sa pagtayo ng buhay na sobrang solid na kahit ang mga kaaway mo ay hindi maitatanggi ang iyong progreso. At habang ginagawa mo ito, may makapangyarihang nangyayari. Nawawalan ng halaga ang papel ng biktima dahil gumagana lang ito kung may manunood na bibili nito. At sa paglipas ng panahon, kapag ang kanyang mga salita ay hindi na tumutugma sa iyong realidad, unti-unting nawawala ang simpatiya na dati niyang natatanggap. Bumabasag ang naratibo at ikaw ay naiiwan, hindi lang nabuo ang dignidad, kundi may tahimik na kasiyahan na alam mong nanalo ka nang hindi kailanman tumuntong sa entablado na siya ang gumawa para sa iyo. Numero 7. Susubukan kanyang hilahin pabalik. Kapag napagtanto niyang hindi ka nabubuwag ng kanyang mga pagsubok, na hindi ka na nahuhulog sa kanyang mga laro ng ego at na ang kanyang naratibo ng pagiging biktima ay hindi ka na pinapahabol, madalas niyang gamitin ang pinakamapang-akit na taktika sa lahat. Ang biglang pagbabalik ng init, ang muling pagpapakita sa iyong buhay gamit ang parehong charm, lambing at pagiging malapit na unang nag-akit sa iyo. Pero bihira itong tungkol sa tunay na pagbabago o bagong pagtingin sa iyong halaga bilang lalaki. Isa itong kalkuladong galaw para maibalik ang dinamiko kung saan siya ang may upper hand. Kaya maaari siyang biglang magpadala ng mensahe tungkol sa matatamis na alaala, kaswal na magmungkahi ng pagkikita o kahit magsimula ng pisikal na lapit. Lahat ito ay idinisenyo para pasiklabin ang iyong damdamin at muling buhayin ang lumang pattern kung saan agad mong binibitawan ang iyong mga hangganan kapag binibigyan ka niya ng atensyong matagal mong hinangad. At kung hindi ka magiging matindi ang self-awareness, mapagkakamalan mo ito bilang patunay na sa wakas ay nakita niya ang iyong halaga. Gayong sa totoo, madalas ay isa lang itong control check para makita kung kaya ka pa rin niyang impluensyahan. Dito mo kailangang huminto at tanungin ang sarili ng isang tanong na pumuputol sa emosyon. Kung babalik ako, ano ang babalikan ko? Dahil sa karamihan ng kaso, ang binabalikan mo ay ang parehong pattern na naging dahilan kung bakit ka lumayo noong una. Ngayon lang may dagdag na kaalaman na handa siyang manipulahin ang emosyonal na klima para manatili kang nakatali. At ang panganib dito ay hindi lang ang pagkawala ng progreso na nakamit mo. Ito rin ay ang pagpapalakas sa sarili mong isip na ang iyong mga hangganan ay maaaring negosyuhin. Kaya ang solusyon ay iangkla ang sarili sa iyong pangmatagalang bisyon kaysa sa iyong panandaliang damdamin. Ang sukatin ang kanyang mga kilos hindi sa pansamantalang init na ipinapakita niya ngayon, kundi kung umaayon ba ang kanyang ugali sa paglipas ng panahon sa mga pamantayan na itinakda mo para sa iyong relasyon. At ito ay nangangailangan ng disiplina para tanggihan ang tukso ng instant gratification, para alalahanin na ang parehong taong humihila sa iyo ngayon ay siya ring naging komportable na subukin, baliwalain o maliitin ka noong inakala niyang hindi ka aalis. At maliban na lang kung may malinaw at tuloy-tuloy na pagbabago sa kanyang ipinapakita, ang pinakaligtas at pinakarespetadong desisyon ay magpatuloy sa landas na itinayo mo nang wala siya. Dahil sa paggawa nito, nagpapadala ka ng mensahe hindi lang sa kanya kundi sa iyong sarili, na ang iyong paglago ay hindi nabibili, na ang iyong kapayapaan ay hindi isang bargaining chip, at na tinatanggihan mong ipagpalit ang buhay na iyong binubuo para sa panandaliang ginhawa ng pamilyar na lambing. At ang ironiya, madalas sa puntong ito kapag napagtanto niyang tunay ng sarado ang pinto, sa kanya nararamdaman ang mas malalim na respeto para sa iyo
dahil nakita niyang hindi mo kayang traidurin ang sarili mo para lang mapanatili siyang malapit. At kung siya man ay tuluyang mawala o subukang muli, panalo ka na dahil napatunayan mo sa sarili mo na ikaw ay tapat una at higit sa lahat sa iyong sariling mga halaga at walang halaga ng atensyon, pagiging malapit o nostalgia ang makakabili niyan muli kapag nagdesisyon ka ng protektahan ito. Numero 8, nag-move on siya pero patuloy na nagmamasid. Kahit na parang tuluyan na siyang naka-move on, kapag nakita mo siyang may kasama ng iba o narinig mula sa iba na parang masaya at umaasenso siya, kahit na siguraduhin niyang punuin ang kanyang social media ng mga larawan at post na nagpapakita ng kasayahan at progreso, madalas ay may tahimik pa ring sinulid ng kuryosidad na nagdurugtong sa kanya sa iyo. Dahil ang totoo, bihirang makalimutan ng isang babae ang lalaking tumigil sa pagbibigay ng bagay na kanyang inaasahan at tumangging mahila pabalik sa lumang dinamiko. At gaano man karaming oras ang lumipas o sino man ang kasama niya, laging may bahagi sa kanya na magtatanong kung kamusta ka na, kung nagbago ka, kung umunlad ka, at higit sa lahat, kung nagawa mo ito nang wala siya. Kaya maaari niyang paminsan-minsang silipin ang iyong profile, magtanong tungkol sa iyo sa isang kaibigan o gumawa ng mga banayad na paraan para ipakitang alam pa rin niyang naroon ka. Hindi palaging dahil gusto niyang bumalik, kundi dahil gusto niyang malaman kung ang pagpili niya o ang sitwasyong nawala ay nagdulot sa kanya ng pagkakahuli sa anumang paraan. Ang pagkakamali ng maraming lalaki dito ay ang isipin na ang tahimik na pagmamasid na ito ay senyales na gusto pa niyang bumalik. Kaya muling binubuksan ang pinto nang hindi namamalayan na ang ilang tao ay lumilingon hindi dahil sa pagnanasa kundi dahil sa ego. At ang panganib ng muling pagpapapasok sa kanya ay maaari mong ipagkamali ang kanyang kuryosidad bilang commitment. Gayong sa totoo, maaring gusto lang niyang makasiguro na kaya pa rin niyang makuha ang iyong atensyon kung nanaisin niya na panatilihing siya pa rin ang may kontrol sa emosyonal na kwento. Kaya ang paraan para mapabuti mo ang sitwasyon ay siguraduhin na ang kanyang nakikita, direkta man o sa iba, ay isang lalaking hindi lang naka-move on kundi umunlad sa bawat sukatan. Dahil kapag nagtayo ka ng buhay na sobrang matatag, masaya at nakaayon sa iyong mga halaga na hinding-hindi mo ipagpapalit para sa nakaraan, tinatanggal mo ang kapangyarihan ng kanyang mga matang nagmamasid. At sa halip na makaramdam ng pressure o tukso mula sa kanyang presensya, ginagamit mo ito bilang gatong para magpatuloy sa pagbuo, sa patuloy na pagpapatunay sa sarili na ang iyong halaga ay hindi kailanman nakatali sa kanyang pag-apruba o atensyon. At sa paggawa nito, nagiging tunay kang untouchable. Dahil kahit hindi niya aminin, ang tahimik na respeto na nanggagaling sa pagkakita sa isang lalaking umunlad nang wala siya ay mas malalim kaysa sa pansamantalang atraksyon na maaari niyang naramdaman noon. At kahit patuloy pa siyang magmamasid, gagawin niya ito na alam na pinapanood niya ang isang lalaking hindi na kailanman ibibigay muli ang susi ng kanyang kaligayahan. Isang lalaking ginamit ang mga aral mula sa nakaraang kabanata upang sumulat ng isang ganap na bagong kwento. At iyon, sa huli, ang tanging closure na kailangan mo, hindi ang kanyang paghingi ng tawad, hindi ang kanyang pagbabalik, hindi ang kanyang pagbabalik pagkilala, kundi ang hindi matatawarang realidad na nakabuo ka ng mas mabuting bagay para sa sarili mo, isang bagay na walang makakakuha. At ang tahimik na kasiyahan ng pag-alam na palagi niya itong makikita kahit hindi niya ito banggitin kailanman. Karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman makaririnig nito at gugugol sila ng taon-taon sa paghahabol sa mga babaeng sumusubok, hindi nirerespeto at inuubos sila dahil walang nagturo sa kanila kung paano tumayo sa sarili nilang paninindigan. Pero narito ka na at may pagpipilian ka. Magpatuloy sa pag-ulit ng parehong siklo o gawin ang hakbang na magbabago ng lahat. Ang lalaking kayang panoorin ang reaksyon niya nang hindi nawawala ang sarili ay siyang lalaking panalo palagi. Tumigil ka ng sukatin ang iyong halaga sa kung gaano karami sa sarili mo ang kaya mong ibuhos sa iba. Simulan mong sukatin ito sa kung gaano karami sa sarili mo ang kaya mong panatilihin, protektahan at palaguin kahit sino man ang nasa buhay mo o wala.
Dahil ang araw na tunay mong maisapuso ang aral na iyon, ay ang araw na titigil kang maging mapapalitan sa anumang makabuluhang paraan.